Mga oligarko ng Rusya. Mga oligarko ng Rusya. Mga oligarko ng Rusya ang pagkamatay ni Boris Berezovsky. Isa siya sa pinakamayayamang tao sa Rusya na naging isa sa pinakamaingay na kritiko ng Pangulo na si Vladimir Putin. Nilusob ng FBI ang dalawang bahay na konektado sa isang oligarkong Ruso na naging sentrong tauhan sa investigasyon ni Mueller. Noong unang bahagi ng 2000s, pumasok si Vladimir Putin sa kaguluhan ng Rusya at nangakong magdadala ng kaayusan. Kinontrol niya ang mga bilyonaryo ng bansa, ngunit hinayaan niyang panatilihin nila ang kanilang yaman basta hindi sila hahadlang sa kanya. Sila ang mga oligarko, ang mga tycoon na kumita ng bilyon-bilyon noong magulong dekada 90 sa pamamagitan ng pagkamkam ng mga ari-arian ng estado halos walang bayad. Noong una, sinuportahan nila siya kapalit ng proteksyon at kapangyarihan na ibinigay niya. Ngunit tapos na ang kasunduang iyon. Dahan-dahan, ginawang laban ni Putin ang buong sistema laban sa kanila. Ang pakikipagsosyo ay naging bitag na kinasangkutan ng misteryosong pagkamatay, parusa at nakaw na yaman. Habang nawawalan ng kontrol ang mga elitista at ang mga karaniwang Ruso, patuloy silang ninanakawan ni Putin sa liwanag ng araw. Ngayon, tatalakayin natin ang mabagal at sinadyang pag-agaw ng yaman, kapangyarihan at kontrol na ginagawa ni Putin sa lahat ng hindi kabilang sa kanyang malapit na grupo. Para maintindihan bakit nangyayari ito, balikan natin kung paano nagsimula. Nang unang maging presidente si Putin noong taong 2000, wasak ang Russia. Isang dekada bago ang pagbagsak ng Soviet Union, at ang dekada 90 ay magulo at walang kontrol. Ibinenta ang mga ari-arian ng estado, gaya ng mga oil field at planta ng aluminum, sa mga mapagdudang privatization. Isang maliit na grupo ng tuso at walang awang negosyante ang biglang lubos na yumaman. Sila ang tinatawag na mga oligarko, mga taong gaya nina Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky at Mikhail Khodorkovsky. Hindi lang sila may-ari ng mga negosyo, kundi hawak nila ang buong industriya. May mga pribadong jet at mansyon sa London sila at sapat na impluwensyang politikal para magpatumba o magpatayo ng pamahalaan. Noong huling bahagi ng 1990 dekada sila na halos ang nagpapatakbo ng bansa, pinopondohan ang mga politiko at hinuhubog ang mga batas para protektahan ang kanilang mga negosyo. Nang dumating si Putin, nakita niya sila bilang problema. Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil ang yaman nila ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihang wala siya. Kung nanonood ka pa, alam mo nang hindi lang ito tungkol sa korupsyon. Isa itong sistemang nakabatay sa takot at pagnanakaw. Pero ang ganitong mga video ay kumakalat lamang kung itutulak mo. Kaya kung sa tingin mo ay mahalaga ang kwentong ito, i-like at mag-subscribe ka. Nakakatulong ito para malampasan namin ang algorithm at mailabas pa ang mas marami pang ganito. Salamat. Simpleng estratehiya ni Putin. Di niya gustong wasakin ang mga oligarko. Gusto lang niyang kontrolin sila. Inalok niya sila ng kasunduan. Huwag makialam sa politika, manahimik, at mapapanatili nila ang kanilang bilyones. Isa itong tuwirang kasunduan. Hindi ninyo ako hahamunin at hindi ko kayo gagalawin. Karamihan ay nakita na ang mangyayari, kaya pumayag sila. Pananatilihin nila ang kanilang mga kumpanya, yate, at marangyang pamumuhay, basta't manatiling tapat at di makikialam sa mga gawain ng Kremlin. Naging matagumpay ito ng ilang panahon. Namuhay ang mga oligarko na parang mga hari at napaigting ni Putin ang kanyang kapangyarihan sa bansa. Matatag ang sistema o kahit papaano ay ganoon ang itsura nito. Bagamat umuunlad ang ekonomiya ng Russia at mataas ang presyo ng langis na ikinatutuwa ng mga elite, hindi lahat ay sang-ayon sa mga bagong patakaran. Iilang oligarko ang naghamon kay Putin at sinigurado niyang papanagutin niya sila rito. Si Mikhail Khodorkovsky, ang pinakamayaman sa Russia, noong unang bahagi ng 2000s ang unang halimbawa. Pinamunuan niya ang Yukos, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa bansa na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang problema ay hindi lang mayaman si Khodorkovsky, kundi ambisyoso rin siya. Nagsimula siyang magpondo ng mga oposisyong partido, magsalita tungkol sa reformang pampulitika, at nagbigay pa ng pahiwatig na tatakbo siya bilang presidente. Direktang hamon iyon kay Putin at hindi iyon nakalampas sa kanyang pansin. Noong 2000 at tatlong inaresto si Khodorkovsky sa isang dramatikong raid, hinila siya mula sa kanyang pribadong jet ng mga armadong ahente. Ang mga kaso ay pandaraya at pag-iwas sa buwis, ngunit walang naniwala na iyon ang totoong dahilan. Naging pampublikong leksyon ang kanyang paglilitis. Salungatin mo ang Kremlin, tapos ka na. Binagsakan ng napakalaking buwis ang Yukos, nabangkarote ito, at hinati-hati ang kanyang mga ari-arian. Karamihan nito ay napunta sa Rosneft, isang state-controlled na kumpanyang langis
na pinamumunuan ni Igor Sechin, isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Putin. Si Khodorkovsky ay nakulong ng 10 taon sa Siberia bago pinalaya at ipinatapon noong 2013. Naglaho ang yaman at naging baliwala ang impluwensya niya. Malinaw na mensahe ito sa ibang mga oligarko. Kahit sino ay maaaring bumagsak. Hindi lang si Khodorkovsky ang nakaranas nito. Si Boris Berezovsky, isa pang bigatin mula noong dekada 90, ay natutunan din ang parehong aral. Si Berezovsky ay naging tagagawa ni Putin na tumulong sa kanya na makapasok sa pagkapangulo noong una. Kontrolado niya ang mga media outlet, airline, at kumpanya ng langis. Hindi siya nahihiyang gamitin ang kanyang impluwensya. Ngunit nang simulan niyang patikusin ang gobyerno ni Putin, bigla nagbago ang lahat. Napilitan ang kanyang television network na Ostankino Russian Television na mapasailalim sa kontrol ng Estado. Ang ibang negosyo niya ay nakaranas ng mga audit at demanda. Noong 2000 at tumakas siya patungong London, iniwan ang wasak niyang imperyo. Naglabas ang Russia ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaya ginugol niya ang nalalabi niyang buhay sa pagpapatapon, paglaban sa mga kaso, at unti-unting pagkawala ng impluwensya. Noong 2013, natagpuang patay siya sa kanyang banyo at pinaniniwala ang nagpakamatay. Ngunit may mga katanungan pa ring naiwan. Si Vladimir Gusinsky, may-ari ng NTV, isang malaking independenteng television channel, ay isa sa unang tinarget. Ang krimen ni Gusinsky ay pagpapalabas ng kanyang network ng mga balitang tumututol sa Kremlin. Naaresto siya noong 2000, pinilit ibenta ang NTV sa kumpanyang malapit sa estado at pinaalis sa bansa. Nakatira na siya ngayon sa Israel, malayo sa dati niyang kapangyarihan. Malinaw na hindi ito mga karaniwang paghihigpit o target. Mga planadong hakbang ito para ipakita sa iba pang mga elitista kung ano ang mangyayari kapag lumabag ka sa linya. Noong gitnang 2000s, nagbago ang klase ng mga oligarko. Wala na ang mga independenteng, mayabang na tycoon ng dekada 90. Pinalitan sila ng bagong henerasyon ng mga bilyonaryo na alam ang mga patakaran. Ito ay mga lalaking tulad nina Roman Abramovich at Alisher Usmanov, na nanatiling tapat sa Kremlin habang napanatili ang kanilang kayamanan sa metal at telecom. Mayaman sila, oo, pero hindi sila malaya. Ang kanilang yaman ay may kondisyon, nakatali sa kanilang katapatan. Para kay Putin, okay lang na may pera sila basta alam nila sino ang may kapangyarihan. Para itong pagpupunyagi sa loob ng hawlang pelus. Kahit magkaroon ka ng penthouse, pribadong isla, o koponan ng soccer, hindi mo tunay na pag-aari ang sarili mong kapangyarihan. Maling kilos lang. Hahabulin ka ng sistema. Ang sistema ang naging pinakamalakas na sandata ni Putin. Hindi na kailangang arestuhin ang bawat oligarko o kunin ang lahat ng kumpanya. Ipakita lang na kaya niyang gawin iyon. Tulad ng paggamit ng tax audit bilang sandata. Biglang may kumpanyang tatamaan ng malaking bayarin para sa di nabayarang buwis mula sa nakaraang taon, kasama ang mga multang kayang magpalugi kahit sa pinakamalalaking kumpanya. Lagi nang handang kumilos ang mga piskal at ahensya ng seguridad. Nagsisimula ng mga investigasyong maaaring tumagal ng matagal. Isa pang taktika nila ay ang pagsamsam ng mga ari-arian. Ang pabrika, minahan, or oil field ay maaaring agad na kunin at ipasa sa isang kumpanyang pag-aari ng estado o kaalyado ni Putin. Para sa mga lubos na lumaban, ang pinakamahusay na pag-asa ay pagpapatapon. Laging may posibilidad na makulong at minsan mas masahol pa. Sa loob ng maraming taon, hindi na mga kasosyo ang mga oligarko, kundi mga nasasakupan na lamang sa ganitong ayos. Maganda ang takbo ng ekonomiya dahil sa kita mula sa langis at gas na sapat para manatiling komportable ang mga oligarko. Pero nagbago ang lahat nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero ng 2022. Nagbago ang laro dahil sa digmaan. Hindi lang dahil sa labanan, kundi pati sa mga matinding parusang ipinataw ng kanluran na tumarget sa ekonomiya at mga elitista ng Russia. Ang mga oligarko na nagtatago ng yaman sa ibang bansa ay nakitang naka-freeze ang kanilang mga ari-arian. Nasabat ang mga yate sa Italia at Pransya. Ang mga bank account sa London, New York at Switzerland ay nalock. At ang mga ari-arian sa Monaco at Miami ay hindi na magagalaw. Para kay Putin, ito'y pagkakataon para higitan pa ang kanyang kontrol. Ginawang sandata ni Putin ang mga parusa. Sinabihang, ang kanluran ang tunay na kaaway ng mga oligarko. Kung kayang kunin ng mga banyagang gobyerno ang inyong pera, ayon sa kanya, kaya rin itong gawin ng Kremlin, maliban na lang kung mapapatunayan ninyo ang inyong katapatan. Naging pagsusulit ng katapatan ang digmaan. Inaasahan sa mga oligarko na tumulong sa laban, gusto man nila o dobanasin ang ilan ay pinilit magbigay ng malaking halaga sa estado o proyektong sinusuportahan ng Kremlin tulad ng muling pagtatayo sa mga nasakop na teritoryo sa Ukraine. Ang iba ay nakitang nasyonalisa
o ibinigay ang kanilang kumpanya sa mga kaalyado ni Putin. Walang opsyong tumanggi. Isang maling salita lang, isang pahiwatig ng pagtutol, at maaari mong mawala ang lahat. Si Oleg Deripaska, dating pinakamayamang tao sa Russia at tycoon sa industriya ng metal, ay umabot ang yaman sa halos 30 bilyon noong kasikatan niya. Ang kanyang kumpanya ng aluminyo, ang Rusol, ay nagsusupply ng lahat mula sa lata ng soft drinks hanggang sa mga fighter jet. Pero noong tinawag niyang walang saysay ang digmaan noong 2022, hindi iyon pinalampas ni Putin. Bumaba ang yaman niya sa mas mababa sa dolyar, 2 bilyon pagsapit ng 2024 matapos ma-freeze ng mga Western sanctions ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa, kabilang ang $1, 250 milyong mansyon sa United Kingdom at sa sariling bayan. Lalo pang pinahirapan ni Putin. Kinumpiska ng gobyerno ang hotel ni Deripaska noong 2023 para sa layunin ng estado. Simula noong nakaraang taon, matinding pinipilit ang Rusya na gumawa ng aluminum para sa mga kagamitang pandigma tulad ng mga tangke at misil. Hiniling ng mga opisyal ng Russia kay Deripaska na dagdagan ang produksyon at magbayad ng mas mataas na buwis para suportahan ang digmaan gamit ang kita ng kanyang kumpanya. Wala siyang magagawa. Pag tumanggi siya, mawawala ang hotel at posibleng lahat ng ari-arian niya. Hindi lang siya pinaparusahan ni Putin sa kanyang pagsasalita, kundi unti-unting kinukuha rin ang kanyang yaman para patuloy na mapaandar ang makinarya ng digmaan. Si Roman Abramovich, may-ari ng Chelsea Football Club, ay nakaranas din ng panggigipit. May net worth na higit 12 bilyon bago ang digmaan. Sinubukan niyang manatiling neutral at naging tagapamagitan pa siya sa kapayapaan noong 2022. Pero hindi siya nailigtas nun. Pinilit siya ng mga parusang ipinataw ng kanluran na ibenta ang Chelsea sa halagang 3.2 bilyon na isang malaking lugi at na-freeze din ang mga ari-arian niya sa United Kingdom. Nakita ni Putin ang isang pagkakataon ng maipit ang kanyang yaman sa Russia. Ang kumpanya ng bakal na Efras ni Abramovich ay naging pangunahing tagapag-supply ng militar, gumagawa ng mga materyales para sa sandata at base sa mga sinakop na teritoryo. Noong 2024, pinilit ng husto ng Kremlin ang Evras. Nataasan ang produksyon para sa depensa. Hayagang tinawag siya ng mga mambabatas, sinasabing kailangan niyang magbigay para sa hukbo. Ibinuhos niya ang kita sa mga proyektong pandigma. Alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring mawala sa kanya ang mga ari-arian sa Rusya. Hindi man direktang kinuha ni Putin ang yaman ni Abramovich, sinigurado niyang nagsilbi ito sa estado gamit ang pondo para tustusan ang kanyang laban. Nandyan din si Alisher Usmanov, isang tapat na taga-suporta na may halagang halos 18 bilyon na inakala niyang ligtas siya. Ang kanyang mga medalya at mga kumpanya sa telekomunikasyon gaya ng Metalonovist at Megafon ang nagpapaborito sa kanya sa Kremlin. Pero kahit siya, hindi nakatakas sa mga hinihingi ng digmaan dahil sa mga sanksyon noong 2022 na i-freeze ang kanyang 600 milyong yate at pribadong jet, kaya nanatili siya sa sistema ng Russia. Pinunduhan ni Usmanov ang digmaan ni Putin noong 2024 para sa sariling interes nito. Nag-supply ang kanyang planta ng bakal ng mga hilaw na materyales sa militar at ang kanyang pahayagan, Kommersant, ay nagpalaganap ng propaganda para suportahan ang kwento ni Putin. Hindi sinamsam ng Kremlin ang mga kumpanya ni Usmanov, ngunit ang banta na mawala ang lahat ay sapat upang mapasunod siyang magbigay ng pera. Ang kanyang mga negosyo ay nag-invest ng pera sa mga kontratang pangdepensa na nagpondo sa 13 trilyong rubles na ginastos ng Russia para sa militar noong 2025. Ginamit ni Putin ang katapatan ni Usmanov bilang cash machine. Kinukuha ang kanyang yaman para mapanatili ang kanyang rehimen. Hindi lang sina Deripaska, Abramovich o Usmanov ang apektado. May iba pang malalaking pangalan na matinding tinamaan. Nabawasan ang kanilang kayamanan habang lalong hinigpitan ni Putin ang kontrol. Tingnan mo si Mikhail Fridman, isang tycoon sa banking tail na co-founder ng Alpha Group, isa sa pinakamalalaking financial conglomerate sa Russia. Si Fridman ay may net worth na higit 15 bilyon bago ang digmaan, na may mga investment mula sa mga supermarket hanggang sa telecom. Sinubukan niyang manatiling neutral sa pagsisimula ng pagsalakay at nanawagan na tapusin ang labanan noong 2022. Ngunit hindi ito nagustuhan ng Kremlin. Noong 2024 ang mga negosyo niya sa Russia ay biglang hinarap ng mga tax audit at investigasyon. Iniulat na napilitan siyang ipasa ang kanyang bahagi sa Alpha Bank sa mga mamimiling malapit sa estado sa mababang presyo. Naipit na si Fridman, nauubos ang kanyang yaman habang kinukuha ito ng Kremlin para tustusan ang digmaan. Nakuha niya ang kanyang mansyon sa London at pribadong jet, pero parang palamuti lang ang mga ito. Sa kabutihang palad para sa kanya, marami ring iba ang nasa parehong sitwasyon, kahit na hindi naman ito gaanong nakatulong. Kabilang dito si Gennady Timchenko, isang malapit na kaalyado ni Putin mula pa noong KGB. Nagtayo si Timchenko ng 20 bilyong imperyo sa pamamagitan ng kalakalan ng langis at gas. Pangunahin sa Gunvor ang kanyang kumpanya.
Siya ay tapat at laging handang suportahan ang mga proyekto ng Kremlin. Ngunit kahit ang katapatan ay hindi garantiya ng kaligtasan, pagsapit ng 2024, binabatikos na ang kanyang mga negosyo sa Russia. Nag-imbestiga ang gobyerno sa mga kasunduan sa enerhiya at inakusahan siya ng paglabag sa buwis. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, ito ay palusot lang para pilitin siyang magbigay ng daan-daang milyon para sa kaban ng bayan, lalo na sa gastusin ng militar. Mayaman pa rin si Timchenko pero halos naubos na ang kanyang yaman. Pinipiga ang kanyang kumpanya para punduhan ang makinarya ng digmaan ni Putin. Isa itong matinding paalala na walang sino man ang ligtas kapag kailangan ng Kremlin ng pera. Kasing tindi ng huling kaso na iyon, mas dramatiko pa ang kaso ni Vadim Moshkovich. Siya ang bilyonaryong nagmamay-ari ng Rusogro, isang dambuhalang kumpanyang agricultural na gumagawa ng asukal, baboy at butil. Si Moshkovich ay tahimik na oligarko na hindi nakikikialam sa politika. Pero noong Marso 2025, inaresto siya ng mga pulis sa mga kaso ng panlilinlang at paglustay ng pondo na ikinagulat ng mga elite sa Russia. Iniulat ng state media ang pagkakakulong niya na may malabong detalye at malalabong paratang ng malakihang krimen. Nilusob ang mga opisina ng Rusogro at na-freeze ang mga ari-arian nito. Totoo, gusto ng gobyerno ni Putin ang kanyang yaman. Naubos ng digmaan ang budget ng Russia, kaya naging target si Moshkovich at ang kanyang kumikitang imperyo. Nagpadala ng mensahe ang kanyang pagkakaaresto. Maging mga di kilalang negosyante ay nanganganib din. Unti-unti nang hinahati ang mga negosyo ni Moshkovich, malamang ibinibigay sa mga taong malapit sa Kremlin habang patuloy siyang lumalaban para hindi makulong. Kahit maraming halimbawa, hindi natin maaaring baliwalain ang isa sa mga pinakabagong kaso. Ang pagbagsak ni Konstantin Strukov. Siya ay isa sa pinakamayayamang tao sa Russia. Isang bilyonaryong magnate sa pagmimina ng ginto na namamahala sa Yudzhanetse Latso, isa sa mga nangungunang tagagawa ng ginto. Si Strudukov ay tahimik na taga-suporta sa linya ng Kremlin. Ngunit noong Hulyo ng taong ito, nagbago ang lahat. Sinubukan niyang tumakas papuntang Turkey sa kanyang 50 milyong pribadong jet, pero pinigilan ito ng mga awtoridad. Iniutos ng korte na ang kanyang imperyo ay gawing pag-aari ng estado, isang magarbong salita para sa ninakaw. Ang opisyal na dahilan ay malabong mga paglabag. Pero mas malinaw ang totoong dahilan. Kailangan ni Putin ng pera para sa digmaan. At ang mga minahan ng ginto ni Strukov ay napakahalaga para sa estado. Kinumpiska magdamag ang kanyang mga ari-arian at ibinigay sa mga state-owned companies o tapat na kaalyado. Ipinapakita ng mga posts sa X ang panik ng Moscow elite, kung saan si Strutukov ay tinawag na tapat kahapon ngunit target na ngayon. Ang yamang inipon niya sa loob ng ilang dekada ay nawala sa ilang araw lamang. At diretso itong napunta sa kaban ng digmaan ng Kremlin. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa paglilinis ng korupsyon o pagpapatalsik sa masasamang tao. Layunin ni Putin ang kapangyarihan. Walang iba, naging banta ang mga oligarko dahil sa kalayaang dulot ng kanilang yaman. Hindi papayagan ni Putin ang mga iyon, kaya't isa-isa niya itong pinabagsak gamit ang pag-aresto, pagsamsam at parusa para higpitan ang kanyang kontrol. Ang digmaan ang naging dahilan para lumampas pa siya sa hangganan. Ngayon, ang mga bilyonaryong ito ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang kanilang mga pribadong eroplano at Swiss chalet ay parang palamuti na lang at hindi na sila ang mga pangunahing tauhan. Sila ay mga pawn lamang ng sistemang kanilang nilka. Sa ganitong paraan, nakalikom si Putin ng mahigit 50 bilyon. Mukhang hindi pa titigil si Putin sa ngayon. Ngunit hindi lang sa mga bilyonaryo nagtatapos ang kanyang kontrol. Ang tunay na yaman na nakukuha niya ay nagmumula sa mas karaniwang pinagmulan. Mas matindi ang naging epekto sa karaniwang mga Ruso kumpara sa mga oligarko na nawalan ng kapangyarihan. Hindi sila nawawalan ng mga yate o banyagang villa, kundi ang kakayahang bumuo ng kinabukasan. Para sa karaniwang Ruso, hindi tungkol sa dramatikong raid o pampublikong paglilitis ang pagnanakaw. Nasa araw-araw nilang pakikibaka ito. Ang unti-unting pagkaubos ng kung anong meron sila. Ito ang bangko na hindi magbibigay ng loan kahit maganda ang credit mo. Ito ang bayarin sa grocery na tumataas habang hindi tumataas ang sahod mo. Ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay o magsimula ng negosyo ay tila mas lumalayo taon-taon. Gumagana ang sistema, ngunit hindi para sa mga naninirahan dito. Talakayin pa natin ito. Simulan natin sa mga bangko, kung saan pinakamatindi ang paghihigpit. Ang sistema ng pagbabangko sa Rusya ay kontrolado ng malalaking bangkong pag-aari ng estado tulad ng Sberbank at VTB, hindi ng maliliit na lokal na bangko. Mga extension sila ng gobyerno at hindi sila naroroon para tulungan ang mga customer, kundi para pagsilbihan ang mga prioridad ng Kremlin. Kung isa ka lang ordinaryong tao, swertehin ka na lang kung makakakuha ka ng loan. Ang mga mortgage, car loan at small business loan ay halos imposibleng makuha o may napakatataas na interes. Ang karaniwang interest rate ng mortgage sa Rusya
ay nasa 23% at yan ay kung kwalipikado ka pa. Mapili ang mga bangko at hindi sila nagpapautang kung kani-kanino lang. Ang ipinapautang na pera ay napupunta sa mga state-sponsored companies, industriya ng digmaan, o taong may koneksyon sa loob. Para sa maliliit na negosyanteng gustong magbukas ng cafe o magkasintahang gustong bumili ng apartment, naiipit sila sa walang katapusang papeles, pagtanggi, o mga kondisyong tila talo ka na agad kapag umutang. Hindi ito aksidente. Sinadya ito ng mga bangko. Ipinapadaan nila ang pera paakyat sa mga mayayaman. Kabila ng kaguluhang pang-ekonomiya, kumita ang Sberbank na may halos kalahating kontrol sa merkado ng pagbabangko sa Russia ng record na 1.5 trilyong rubles o 15 bilyon noong 2024. Nalapit sa VTB ang 400 at 23 bilyong rubles na kita. Ngunit hindi ito galing sa pagtulong sa mga ordinaryong mamamayan. Galing ito sa mataas na bayarin, kontrata ng Estado at pamumuhunan sa mga prioridad ng gobyerno tulad ng produksyon ng armas at mga proyektong enerhiya. Samantala, ang mga ordinaryong Ruso ay naiwan sa mga account na kaunti ang kita sa interes at mga ipon na patuloy na nababawasan ang halaga. Ang mga bangko ay parang tubo na naglilipat ng yaman mula sa publiko papunta sa rehimen na hindi na mababago ng publiko. At nariyan pa ang implasyon na mas matindi ang tama kaysa alinmang opisyal na buwis. Naubos ng digmaan ang budget ng Rusya. At ang sentral na bangko ay nagkukumahog na pigilan ang pagbagsak ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng interest rates. Noong mid-2025, ang interest rate ay umabot sa 20% mula 19% noong late 2024. Layunin noon na kontrolin ang implasyon, pero naging halos imposibleng mangutang at lalo pang tumaas ang mga presyo. Ayon sa gobyerno, 8.5% ang implasyon sa katapusan ng 2024, ngunit alam ng marami na mas mataas pa rito ang aktwal na antas. Tumaas ng husto ang presyo ng pagkain. Ang manok na 200 rubles kada kilo ilang taon lang ang nakalipas ay 300 na ngayon. Tumaas na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng tinapay, gatas at gulay. Tumaas ng 10 hanggang 15% ang mga bayarin sa kuryente at tubig sa maraming rehiyon ngayong 2024 lang. Nangyayari ang lahat ng ito habang ang karaniwang Russian ay kumikita ng humigit kumulang 73,000 rubles o halos $700 kada buwan base sa palitan noong unang bahagi ng 2025. Ang upa sa Moscow at St. Petersburg ay maaaring umabot sa kalahati ng kita. Ang natitira, halos hindi na sapat para sa pagkain o damit. Hindi lang ito malas o kakulangan sa pagpaplano, kundi bunga ng sistemang nagpapahirap sa ordinaryong mamamayan para kumita. Habang pinopondohan ng Estado ang mga digmaan at proyekto nito, ang publiko ang nagbabayad ng kapalit. Lahat ng bagay ay nagiging mas mahirap, mas mahal, at mas hindi naabot. Hindi dahil sa dagdag na buwis. Tumataas ang gastusin sa pamumuhay ngunit hindi sumasabay ang sahod. Maaaring mukhang ayos ang karaniwang sahod sa papel, pero hindi naman talaga ito lumago sa totoong halaga. Kasama ang implasyon, mas mababa na ang kita ng karamihang Ruso kumpara sa 5 taon na ang nakalipas, lalo na ang mga pensyon. Karaniwang tumatanggap ang mga pensyonado ng mga 15,000 rubles, $140 bawat buwan. Sapat lang yon para sa pagkain, gamot, upa, at bayarin sa kuryente at tubig. Nangako ang gobyerno ng dagdag na 4-5% sa pensyon ngayong 2024, ngunit nabura rin ito ng implasyon. Para sa mga batang manggagawa, bihira ang mga bonus at aumento. Maraming industriya, lalo na sa teknolohiya at pagmamanupaktura, ang nagbabawas ng trabaho, hindi nagdadagdag. Dahil sa mga parusa, nahadlangan ang akses sa kanluraning merkado at pyesa, kaya bumabagal o nagsasara na ang mga pabrika. Ang resulta ay isang lakas paggawa na naipit, hindi makapagtaas ng kita o makausad sa buhay. Bukod dito, lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pagbagsak ng ruble. Mula 60 rubles per dolyar noong early 2022, umabot ito sa 105 noong Pebrero 2025. Yan ay 75% na pagbagsak ng halaga. Para sa karamihan, nangangahulugan ito na napakamahal na ng mga imported na produkto. Ang mga gamot, electronics, piyesa ng sasakyan, at kahit mga pangunahing pagkain na galing sa ibang bansa ay mas mahal na ngayon kaysa dati.
Sinubukan ng gobyerno na ilipat ang kalakalan sa Tsina at India. Ngunit hindi para rin nito lubusang nasolusyunan ang problema. Karamihan sa mga imported na produkto ay low quality, ngunit mahal pa rin dahil sa gastos sa shipping at tariffs. Ang teleponong dating nagkakahalaga ng 20,000 rubles ay posibleng umabot na ngayon ng 35,000 kahit generic brand lang ito. Ang totoong krisis ay nasa gamot. Karamihan ng mga gamot, lalo na para sa pangmatagalang kondisyon, ay galing sa ibang bansa o gumagamit ng mga imported na sangkap. Mula nang magsimula ang digmaan, nagdoble ang presyo ng karamihan sa mga ito at may mga panahong wala talagang laman. Para sa mahihirap na pamilya, madalas nagiging pagpipilian na lang ang pagbili ng gamot o pagkain. Hindi lang ito simpleng usaping pang-ekonomiya. Ganito ang nangyayari kapag pinoprotektahan ng gobyerno ang sarili nito, habang unti-unting ipinapasa ang pasanin sa mga tao. Kahit walang pagtaas ng buwis, mas marami pa rin kinukuha ang sistema mula sa lahat kumpara sa naiiwang pera sa kanila. Saan kaya ito nagdudulot sa mga tao? Hindi man ito opisyal na buwis, parang ganoon pa rin ang epekto nito. Nawawala ang pera na parang binubuwisan ng Kremlin kahit walang natatanggap na bill. Tuwing pumupunta sa tindahan, habang tumitingin ang mga tao sa kanilang ipon, lumalaki ang binabayaran nila at lumiit ang nakukuha. Ito'y isang mabagal na pag-ubos na nakaapekto lalo na sa mga taong hirap na sa buhay. Ang gitnang uri ng Russia na sinimulan noong unang bahagi ng 2000s ay unti-unting nawawala. Noon, may kakayahan ang mga profesional gaya ng mga inhinyero, guro, at information technology na manggagawa na bumili ng kotse, magbakasyon, at makapag-ipon para sa apartment. Unti-unti nang nawawala ang katatagang iyon dahil marami sa mga tao ay umaalis na. Mahigit 1 milyong Ruso, karamihan ay mga bata at edukado, ang umalis sa bansa mula nang magsimula ang digmaan. Hindi lang sila naghahanap ng mas magagandang trabaho, sinusubukan din nilang takasan ang isang sistemang hindi na gumagana para sa kanila. Isang sistemang patuloy na kumukuha ng higit pa ng walang ibinibigay na pag-asa. Ang mga natitirang tao ay para bang nakapiit sa ekonomiyang unti-unting bumabagsak. Mas mahirap nang makahanap ng trabaho, lalo na sa mga industriyang pinakaapektado ng mga parusa. Ang sektor ng teknolohiya, na dating positibo, ay nawalan ng 10% ng mga manggagawa mula 2000 at 22 hanggang 2000 at 23 at patuloy pang nagbabawas ng tao. Hindi rin nakabawi ang pagmamanupaktura. Bumaba ng 60% ang produksyon ng sasakyan noong 2000 at 22 at tuluyan nang umalis ang mga pangunahing dayuhang gumagawa nito. Sunod-sunod ang pagsasara ng maraming maliliit na negosyo dahil walang access sa credit o matatag na supply chain. Maging ang simpleng pagpapatakbo ng isang cafe o repair shop ay naging mahirap na rin. Noong 2000 at 24 mahigit 200,000 maliliit na negosyo ang nagsara. Ayon sa Chamber of Commerce ng Russia, hindi lang basta pagkabigo sa negosyo ang mga ito. Mga pamilyang nawalan ng kita, manggagawang nawalan ng trabaho, at mga komunidad na unti-unting naghihirap. Hindi man halatang pagnanakaw ang mga ito. Magkapareho lang din ang resulta. Ang yaman ay dahan-dahang inililipat mula sa mga nasa ibaba at gitnang uri, habang hindi naapektuhan ang mga nasa itaas. Baka iniisip mo na kung saan napupunta ang nakaw na perang ito. Sa totoo lang, ang paggastos sa digmaan ang ugat nito. Ang Rusya ay nagbubuhos ng pera sa militar na hindi pa nangyayari noon. Noong 2000 at 24 ang budget para sa depensa ay 10.8 trilyong rubles mga dolyar. 100 bilyon o halos 1/4 ng buong pambansang budget. Inaasahang aakyat sa 13 trilyon ang budget para sa 2000 at 25 na katumbas ng dolyar. 100 at 40 hanggang dolyar. 100 at 45 bilyon o halos 36% ng kabuang budget. Mas malaki pa iyon kaysa sa pinagsamang ginagastos para sa kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Bawat rublo na napupunta sa mga tangke, misil o sahod ng sundalo ay rublo na hindi napupunta sa mga ospital, paaralan o kalsada. Habang gumagastos ang estado ng trilyon para sa mga tangke, bumabagsak ang mga serbisyong pampubliko. Sa probinsya nagsasara ang mga klinika at nasisira ang mga paaralan. Kahit sa lungsod, hindi rin maganda ang sitwasyon. Sa unang tingin, maayos ang Moscow at St. Petersburg. Pero sa mas malalim na pagsusuri, makikitang kulang sa tauhan at kagamitan ang mga ospital. Madalas masira ang mga bus at matagal nang hindi naaspaltuhan ang mga kalsada. Noong taglamig ng 2000 at 24 nagkaroon ng mga brownout at pagkasira ng pagpainit, kaya libu-libong tao ang nagyelo sa kanilang mga bahay mula Siberia hanggang rehiyon ng Volga. Sinisi ng gobyerno ang mga lokal na opisyal, pero ang totoong problema ay ang mga prioridad.
Laging may pera para sa digmaan, pero kulang para sa mga tao. Kasabay nito, mabilis ding lumiit ang pera ng Russia sa National Wealth Fund para mapagaan ang epekto kapag bumaba ang presyo ng langis. Pero ngayon, nauubos na ito para punan ang kakulangan sa budget. Limitado ang presyo ng langis ng Russia. Kung bumaba ito sa $50 bariles at manatili, sabi ng mga analyst, maaaring maubos ang pondo sa loob ng mahigit 2 taon. Delikado iyon dahil malaking bahagi pa rin ng kita ng Russia ay galing sa langis. Kapag bumaba ang presyo, mas kakaunti na ang mapopondohan sa budget deficit. Hindi lang langis ang nagpapataas ng pressure. Unti-unti na rin kinukuha ng gobyerno ang mas maraming pribadong negosyo. Ang mga kumpanyang dati ay pinapatakbo ng mga bihasang may-ari, banyaga man o Ruso, ay ibinibigay na ngayon sa mga taong malapit sa Kremlin. Makatutulong ito sa estado na makalikom ng pera sa maikling panahon, pero sa kalaunan ay nakakasama. Madalas, kulang sa kakayahan o motibasyon ang mga bagong tagapamahala para patakbuhin ng maayos ang mga bagay. Dahil sa kakulangan ng kompetisyon, wala talagang dahilan para mag-innovate. Paglipas ng panahon, humihina ang sistema kaya umaatras ang mga mamumuhunan at nawawala ang mga trabaho, humihinto ang paglago. Ang ekonomiya ay nagiging mas sentralisado, marupok at umaasa sa kontrol ng Kremlin. Hindi ito estratehiya para yumaman. Paraan ito para bumili ng oras habang unti-unting bumabagsak ang pundasyon. Maliban sa digmaan, napopondohan din ang iba pang prioridad ng Kremlin. Malaki ang ginagastos sa propaganda ng mga state media tulad ng Russia Today at Channel Isa. Gumagastos sila ng bilyon-bilyon para mapanatili ang pagsunod ng publiko. Ipinapakita ang digmaan bilang marangal na laban kontra sa kanluran. Malaking gastusan din ang pagmamanman. Pinalawak ng Federal Security Service ang ahensya ng seguridad ng Rusya, ang kanilang saklaw, minomonitor ang social media at mga pribadong tawag sa telepono. Hindi mura yan. Noong 2024 ang ginastos para sa pambansang seguridad at pagpapatupad ng batas ay umabot sa 5.5 trilyong rubles, halos kasing laki ng pondo para sa kalusugan. Sumabog ang paggastos sa surveillance dahil pinalawak ng Federal Security Service ang mga sistema ng facial recognition, social media monitoring at pagsubaybay sa telepono sa mga pangunahing lungsod. Ngayon, nag-iingat na ang mga tao sa pag-post online o pag-uusap tungkol sa politika sa publiko. Hindi lang pinarurusahan ang pagtutol, kundi pinapatahimik din agad bago pa man maganap. Lumilikha ang estado ng isang kapaligiran ng takot at sariling pagsensura na nagsisiguro sa pagpapatuloy ng digmaan at sistema nito ng walang pagtutol. Pinag-uutusan naman ang ordinaryong mga Ruso na magtipid. Hindi na kaya ng mga batang pamilya ang magpalaki ng anak, lalo na ang magdagdag pa. Ang bilang ng mga ipinapanganak ay nasa pinakamababa sa loob ng mga dekada na may 1-2 milyong sanggol lamang ang ipinanganak noong 2024 bumaba mula sa 1.8 milyon 10 taon na ang nakalipas. Hindi nagkakaanak ang mga tao dahil hindi nila ito kayang tustusan. Ang mga suportang programa ng gobyerno sa pamilya gaya ng maternity payments ay tila patak lang sa dagat. Sa bandang huli, hindi naman talaga magkakalayo ang mga oligarko at karaniwang Ruso sa ilang aspeto. Pareho silang nakulong sa iisang sistema, nawalan ng hawak sa akala nilang kapangyarihan at kalayaang kumilos ng mag-isa para sa mga bilyonaryo. Para sa publiko, ito ang pagkakataon para sa mas magandang buhay at kakayahang magplano para sa kinabukasan. Nilinlang ni Putin ang buong bansa. Binuo ang isang sistema na naglilingkod lamang sa kanya at sa kanyang mga alyado habang ang iba ay nagdurusa. Hindi lang tinaksil ni Putin ang mga oligarko, hindi lang niya niloko ang mga bangko. Dahan-dahan niyang sinisira ang bansa habang ibinibintang sa iba ang sisi. Ang kanluran at mga elitista ang lumikha sa mga kaaway. Ang mga oligarko ay nawalan ng kapangyarihan at mga tao ay nawalan ng kinabukasan. Patuloy na umiikot ang mga sistema, kumukuha mula sa nasa labas ng Kremlin. Nilalamon nito ang ambisyon, pinatatahimik ang pagtutol, at pinapalitan ang mga oportunidad ng pagsunod. Ang dating mayamang bansa ay naging makina ng kapangyarihan. Ipinagpapalit ang mga buhay para sa katapatan at sinisira ang hinaharap para sa kasalukuyan. Ang trahedya ay hindi lang kung ano ang nawala sa Rusya, kundi kung ano sana ang maaari nitong maging